Magandang umaga po. 네, 오늘 이렇게 필리핀 교회에 오게 돼서 굉장히 감사합니다. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po akong makarating ngayon sa Philippine Good News Mission Church. 네, 필리핀에 이제 너무 자주 오게 되는 것 같습니다. Pakiramdam ko po ay masyado na po akong napapadalas sa Pilipinas. 네, 재작년에는 1년에 한 번, 작년에는 뭐 2달에 한 번, 뭐 이런 식으로 온 것 같습니다. Mga 2 years ago, nakakarating po ako mga once in a year. Tapos last year naman, mga twice a year lang po ako nakakadalo. 올해는 한 달에 한 번 정도 오게 될 수도 있을 것 같다는 생각을 했습니다. Pero mula this year, napapaisip po ako na maaring makarating ako ng Pilipinas ng once a month. 네. 그러니까 저는 인천교회 이제 소속인데 Ako po, 3주는 인천교회에 있고 또 한 주는 또 이 필리핀 교회에 함께 있을 것 같습니다. kaya ako po ay kasalukuyan umaattend sa Incheon Church at sa tingin ko po mangyayari ay 3 linggo makaka-attend po ko sa Incheon Church at 1 linggo naman dito sa Quezon City Church. 그러다 이제 바뀌어서 필리핀에 3주 있고 인천에 1주 있을 수도 있겠죠. O maaari pong mangyari sa kinabukasan na 3 linggo naman ako sa Philippine Church, 1 linggo lang ako sa Korean Church. 하나님이 점점 이 필리핀을 이렇게 좋아하는 이제 그런 마음을 이렇게 주시는 것 같습니다. Sa tingin ko po, siguro dahil sa pagmamahal din ng Diyos sa Pilipinas ay mas lalo niya po akong binibigyan ng ganitong mga pagkakataon. 네, 오늘 우리 필리핀 형제 자매님들과 함께 또 하나님의 말씀을 같이 나누고 간증을 같이 할 수 있어서 너무 감사합니다. Sobra rin po ako nagpapasalamat na sa pagkakataon ng umaga na ito ay maaari po akong magbigay ng mensahe at ng aking patuto sa ating mga kapatiran ngayon. 네, 오늘은 성경 말씀 한 구절 읽고 시작하도록 하겠습니다. Yes. 창세기 27장 18절부터 읽도록 하겠습니다. Simulan po natin ang umaga na ito sa pagbabasa ng Biblia sa Genesis chapter 27 verse 18 natin simulan 네, 24절까지 읽어주세요. hanggang verse 24 babasahin ko po. Genesis chapter 27 mula verse 18 hanggang 24. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin, bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." Sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." Sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid. Sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." 네. 저는 1996년도에 이렇게 구원을 받았습니다. Ako po ay naligtas noong taong 1996. 저는 이 구원을 이렇게 받는 게 저한테는 조금 이제 어려웠습니다. 네. Para po sa akin ay mahirap pong matanggap ang kaligtasan. 교회 와서 하나님의 말씀을 들으면 제 마음이 의로워졌다가 밖에 나가서 친구들하고 죄를 지으면 또 제 마음이 이제 죄인이 됐습니다. Dahil pag pumupunta naman ako ng church, nakikinig ng mensahe, ako ay nagiging matuwid ang aking pakiramdam. Pero sa oras na lumabas ako, kasama ko ang aking mga tropa, gumawa ng mga kasalanan, pakiramdam ko na naman ulit na ako ay isang makasalanan. 네, 그래서 고등학교 시절 때나 대학교 그 초반 시절 때 늘 그렇게 어려워했습니다. Kaya nung ganung mga panahon, nung nasa high school ako hanggang sa early university days ko, nahihirapan po ang aking sarili. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 우리 모든 죄를 사했다고 했는데 나는 왜 이렇게 살지 하면서 늘 헷갈려 했습니다. Sinasabi nila na si Jesus ay napako sa krus upang linisin ang lahat ng aking mga kasalanan, pero bakit ganito pa rin aking nabubuhay na parang makasalanan pa rin ako? 그리고 이
하나님에 대해서 별로 이렇게 관심이 없었어요. At mga panahon na yun, sa totoo lang, wala po ako masyadong pakialam tungkol sa Diyos. 왜냐하면 하나님은 보이지 않고 Dahil ang- 하나님은 이렇게 느낄 수가 없다고 생각했습니다. Dahil ang pakiramdam ko naman noon, hindi naman nakikita ang Diyos, hindi naman nararamdaman mismo ang Diyos. 뭐가 필요하면 우리 아버지한테 달라고 하고 어머니한테 달라고 하지 하나님 앞에 기도하는 것은 제가 생각하지 못했습니다. Kaya kung ako'y nangangailangan, naisip ko naman diretsong manghingi ng tulong sa aking ama o kaya sa aking ina. Hindi ko naman naisip na manghingi ng tulong sa Diyos. 그래서 이 교회는 그냥 할아버지 할머니들 또 이렇게 할 일이 없는 사람들 이런 사람들이 가는 곳인 줄 알았어요. Kaya noon, akala ko ang church ay isang lugar na pinupuntahan ng mga senior, tapos yung mga taong walang magawa, sila na lang yung nag-church. 그래서 교회에 앉아 있는 시간이 아깝다고 생각하는 그런 생각을 가졌었습니다. Kaya noon, ang nasa isip ko ay sayang ang oras na nakaupo sa church. 그러던 어느 날 제가 이 목사님과 이렇게 교제를 하게 됐는데요. Pero isang araw ay nagkaroon po ako ng fellowship kasama ng pastor. 이런 수양회를 하고 나면 전 항상 이렇게 간증을 했습니다. 저는 I'm righteous 하다고. Tuwing nagkakaroon po kami ng ganitong mga Bible retreat, pagkatapos ay lagi po ako nagpapatuto na I am righteous. 근데 한 일주일 지나고 나면 다시 난 I am sinner 하고 이렇게 하고 다녔습니다. Pero lumipas lang ang isang linggo, bumabalik ulit ang puso ko na sinasabi na I'm a sinner. 그러던 어느 날 이제 목사님이 이렇게 부르셔가지고 저에게 얘기했습니다. Pero isang araw tinawag po ako ni pastor at nakikinausap niya ako. 그때 창세기 27장에 대해서 말씀해 주셨습니다. Noon, pinag-usapan niya ang tungkol sa Genesis chapter 27. 이 세상에서 가장 먼 거리는 이 머리에 있는 지식이 마음으로 믿어지는 게 가장 이제 먼 거리라고 말씀하셨습니다. Sinimulan ni pastor ang aming fellowship na sinasabi na sa buong mundo na ito, ang pinakamalayong distansya ay ang pagdating ng pagpapaniwala ng kung ano ang naiisip ng isip at kung ano ang natatanggap ng puso. Yun ang pinakamalayong distansya. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 거는 다 아는데 그게 마음에 안 믿어지는 거죠. Kaya alam ko na si Jesus ay napako sa krus para sa aking kasalanan pero hindi yun napapaniwalaan ng aking puso. 자, 그러면서 그때 목사님이 창세기 27장에 대한 말씀을 해주셨습니다. At ganoon binanggit ni pastor ang tungkol sa Genesis chapter 27. 창세기 27장은 아주 재미있는 내용인데요. Yung Genesis chapter 27 po ay merong nakaka-interesting na kwento. 창세기 27장에 있는 내용을 아주 심플하게 PPT로 한번 보여드리도록 하겠습니다. Kaya pakita ko po sa inyo ng sobrang simple at masaya kung ano ang laman ng Genesis chapter 27 sa pamamagitan ng PowerPoint. 네, 아주 재미있는 그 어린아이 칠드런용이죠. Kaya sobrang simple, pambata na yung ginawa ko. 네, 그래도 이게 심플하니까 우리가 이해하기 쉽습니다. Pero dahil simple lang po ito, madali lang po siya intindihin. 여러분 창세기 27장의 내용을 먼저 알고 Kaya muna nating alamin ang laman ng kwento ng Genesis 27. 자, 그 내용을 우리의 삶에 이렇게 적용하는 겁니다. At pagkatapos malaman ito ay ina-apply po natin sa ating buhay. 먼저 스토리를 알아야 되겠죠. Kaya syempre una dapat nating malaman ang kwento ng 27. 여러분들도 잘 아시겠지만 다시 한번 해보도록 하겠습니다. Alam ko naman po na sanay na po kayo sa kwento na ito pero ulitin ko na lang po. 자, 네가 내 아들 에서냐 하고 묻는 장면입니다. Ito po ang eksena kung saan tinatanong na ikaw nga ba si Esau na anak ko? 여러분 이 성경을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. Subukan po nating basahin ng sabay-sabay ang bersikulo na ito. Everyone, ready, go. And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. 네, 여기 보면 next. Next, please. 이 이삭에게는 두 아들이 있었습니다. Si Isaac ay meron pong dalawang anak na lalaki. 자, 야곱과 에서였죠. Sila ay si Jacob at si Esau. 네, 이 야곱과 에서의 어머니는 리브가였습니다. Yung ina naman ni Jacob at ni Esau ay si Rebecca. 네, 리브가가 아이를 갖지 못하자
이삭이 하나님 앞에 기도했습니다. Nang hindi nagkakaroon ng anak si Rebecca, si Isaac ay nanalangin sa harap ng Diyos. 그러면서 하나님이 아이를 주셨는데 쌍둥이를 주셨습니다. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at binigyan sila ng anak na kambal. 네, 그게 이제 에서와 야곱입니다. At yung kambal na iyon ay si Jacob at si Esau. 에서와 야곱이 리브가의 뱃속에 있을 때 Nang si Esau at si Jacob ay nasa tiyan pa lang ni Rebecca, 그 두 아이들이 뱃속에서부터 싸우는 겁니다. sa loob pa lang ng bahay bata ni Rebecca ay nag-aaway na itong kambal. 자, 그때 리브가가 하나님 앞에 기도했습니다. 왜 이렇게 아이들이 싸우고 있죠? Noon, si Rebecca ay nanalangin sa harap ng Panginoon na nagtatanong, bakit po ba nag-aaway ang mga sanggol na ito? 그때 하나님이 이 리브가에게 약속을 주셨습니다. Doon, ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Rebecca. 자, 네 뱃속에 두 국민이 있는데 Sinabi niya, meron dalawang bansa sa loob ng iyong bahay bata. Meron dalawang angkan. 근데 큰 자가 어린 자를 섬길 거야라고 이렇게 약속하셨습니다. Pero sinabi ng Diyos na ang mas matanda ay yuyuko sa mas bata. 자, 그 말은 에서를 통해서 하나님의 축복이 이렇게 오겠다고 야곱을 통해서 오겠다는 그런 약속이었습니다. Ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng pangako na sa huli ang pagpapala niya ay madadaan sa pamamagitan ni Jacob. 자, 리브가가 볼 때 이 에서와 야곱을 이렇게 쳐다보고 있을 때 Ngayon, si Rebecca, pag titignan niya naman si Esau at si Jacob, 자, 에서는 이 커가면서 굉장히 남성스러운 그런 사냥꾼이 됐습니다. habang lumalaki ang kambal na ito, si Esau ay nagiging sobrang macho na isang hunter. 털도 많고 Madami rin siyang balahibo sa 힘도 katawan. 세고. Malakas din ang kanyang 자, katawan. 남자답고 At sobra siyang makalalaking 자, tao. 누가 봐도 이 에서에게 하나님이 복 주는 거는 너무 당연하다고 생각할 정도로 완벽했습니다. Sobrang perpekto ang paglaki o pagiging anyo ni Esau na mapapaisip ang lahat ng mga tao ng pagpapala ng Diyos ay lalabas sa pamagitan niya. 근데 여러분 야곱을 보니까 이 야곱은 이 텐트 안에서만 이제 지내는 거예요. Pero sa kabila naman, nang pinagmasdan si Jacob ay nakatira lang sa loob ng tent. 밖에 나가는 것도 싫어하고 Hindi niya rin masyadong hilig 뭐 lumabas. 사냥도 못 하고 Hindi rin siya marunong manghuli. 그냥 엄마만 졸졸 쫓아다니는 거죠. Lagi na lang siyang sumusunod sa nanay niya. 근데 리브가가 이렇게 딱 봤을 때 Pero sa paningin ni Rebecca, 에서가 듬직하고 에서는 사냥꾼이고 모든 사람이 에서를 좋아하는데 si Esau ay isang tao na pwedeng pagkatiwalaan na parang matibay na tao, tas gusto, hilig ng mga tao. 자, 리브가 마음에는 항상 하나님의 약속이 생각나는 겁니다. Pero sa loob ng puso ni Rebecca ay lagi niyang naalala ang pangako ng Diyos sa kanya. 그래도 하나님은 우리 야곱을 통해서 일하실 거야. Ganun pa man, ang Diyos ay gagawa sa pamagitan ni Jacob. 야곱을 축복하실 거야. Ang Diyos ay magpapapala sa kay Jacob. 자, 야곱은 그렇게 보이는 걸 믿지 않고 하나님의 말씀을 믿은 겁니다. 리브가는. Kaya si Rebecca ay hindi siya naniniwala sa kung ano ang nakikita ng kanyang mata, ngunit sa kung ano ang pangako na binigay ng Diyos. 여러분 그러던 어느 날 사건이 있는데요. Pero isang araw ay nagkaroon ng isang pangyayari. 창세기 25장의 내용입니다. Ito po ay laman sa Genesis chapter 25. 네, 에서가 사냥을 하고 집으로 돌아왔습니다. Isang araw si Esau habang pagkatapos niyang manghuli ng hayop sa labas ay umuwi na siya. 여러분 에서는 익숙한 사냥꾼이기 때문에 사냥을 아주 잘하죠. Si Esau naman dahil siya isang sanay na manghuhuli o mangangaso ay mabilis, magaling siya mangaso. 여러분 야곱은 어머니한테 이 죽수는 법을 배운 것 같아요. Si Jacob naman siguro dahil kasama niya yung nanay niya, natutunan niya paano gumawa ng masarap na 그래서 lugaw. 팥죽을 맛있게 이렇게 쓰고 있는데 Kaya siya ay nagluto ng masarap na bean 에서가 porridge. 돌아왔습니다. Tapos ngayon dumating na si Esau. 너무 배가 고픈 거예요. Sobrang gutom na si Esau. 네, 그래서 에서가 야곱 옆에 와서 kasi 같이 이야기를 하고 있습니다. Esau ay lumapit kay Jacob at kinausap siya. 여러분 에서는 굉장히 잘하는 게 많은 사람이죠. Di ba? Si Esau po ay isang taong madaming kagalingan, di 자, ba? 모든 일에 익숙한 사람입니다. Siya ay isang tao na nasanay ng gawin ang lahat ng mga bagay. 자, 사냥도 잘하고요. Magaling siyang mangaso. 남자답고요. Siya ay isang malalaking tao, macho. 누가 봐도 하나님이 복줄 만한 그런 모습이었습니다. At sino man ang tumingin, siya ang sapat bigyan ng pagpapala ng Diyos. 그러니까 자기를 믿는 마음이 굉장히 이제 강한 거예요. Ngunit kasabay ng mga kagalingan niya, malaki at mataas din ang kanyang tiwala sa sarili niya.
하나님의 말씀에는 관심이 없어요. Wala siyang pakialam sa salita ng 하나님의 Diyos. 뜻에도 관심이 없고요. Wala rin siyang pakialam sa pangako ng Diyos. 그냥 즉흥적입니다. Siya ay sobrang spontaneous lang. 자, 와서 배가 고프니까 팥죽을 달라고 했습니다. 동생에게. Ngayon si Esau, gutom siyang nakarating pagkatapos mga aso nang hingi siya ng lugaw sa kanyang kapatid na si Jacob. 동생은 늘 이제 생각을 하는 거예요. At si Jacob naman lagi siyang nag-iisip. 하나님의 약속은 장자를 통해서 계속 이렇게 내려오는데 축복은 Sa pangkaraniwan, laging binibigay ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng mga panganay. 하나님의 축복이 나에게 올 수 없을까? 이렇게 생각했습니다. Bigla siyang napaisip ng isang araw na hindi kaya pwedeng ako ang magiging daan ng pagpapala ng Diyos? 자, 야곱은 하나님에 대해서 관심이 있었습니다. Si Jacob naman sa kabila ay meron naman siyang interest sa Diyos. 여러분, 저는 어렸을 때 이 구원받기 전에 생각할 때 이 성경에 있는 내용은 나랑 상관이 없다고 생각했습니다. Ako po noong bata pa po ako bago makatanggap ng kaligtasan, iniisip ko na wala namang kinalaman ng Biblia sa 근데 akin. 그냥 그 먼 옛날에 그냥 그런 스토리라고 생각을 했어요. Iniisip ko lang ang Biblia bilang isang simpleng mga kwento na nangyari nung nakaraan. 근데 그때 목사님과 상담을 나누면서 여기 나오는 이 스토리가 내 얘기라는 그런 마음이 들었습니다. Pero habang ganito nakakausap si Pastor ay nagkaroon ako ng pag-iisip na itong kwento na nasa Biblia ay kwento ko pala. 여러분, 내 얘기뿐만 아니라 여러분의 얘기가 될 수도 있습니다. At syempre hindi lang kwento ko, maaari din po itong maging kwento ninyo. 자, 성경이 내 얘기로 들릴 때 그때부터 아주 재밌어집니다. Sa oras na magsimula na mapakinggan ang kwento ng Biblia at maramdaman ninyo ito'y kwento ninyo, mas lalo pong nai-enjoy ang mga kwento ng Biblia. 여러분, 우리가 이곳에 똑같은 공간에 앉아 있지만 Tayo man ay nakaupo sa parehas na lugar ngayon, 자, 야곱과 같은 사람이 있고 에서와 같은 사람이 있을 겁니다. siguradong merong mga tao na tulad ni Jacob at tulad din ni Esau. 자, 에서는 하나님이 주신 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에 팔아버렸습니다. Kaya ang nangyari dito, si Esau, sa presyong isang plato ng lugaw, binenta niya na ang kanyang karapatan bilang panganay kay Jacob. 여러분, 이 에서는 하나님이 얘기하기를 망령되이 행했다 이렇게 얘기합니다. Sinabi ng Diyos na si Esau, ang ganitong paggagawa niya ay isang napakalaking kamangmangan o sumpa. 자, 망령되다는 것은 교만하고 무례하다 이런 뜻입니다. Ang ibig sabihin din nito, siya ay sobrang arrogante o mataas na pusong gumawa nito. 자기가 잘하는 게 있으니까 자기 생각을 그냥 믿는 겁니다. Dahil meron siyang kagalingan, meron siyang pagtiwala sa sarili niyang kaisipan. 자, 보이지도 않는 하나님의 장자의 그걸 자기는 별로 크게 생각하지 않는 겁니다. Itong bagay na hindi nakikita na pagiging panganay ay hindi niya masyadong pinahalagahan sa loob ng kanyang puso. 자, 하나님의 말씀보다 지금 내 눈앞에 있는 팥죽이 더 중요한 거죠. Para sa kanya, kaysa sa salita ng Diyos, mas mahalaga sa akin ang nakikita kong plato ng lugaw ngayon. 여러분, 에서만 그렇습니까? Si Esau lang po bang ganun? 자, 우리가 때로는 하나님의 이 말씀을 우리 마음에서 이렇게 자주자주 버립니다. Tayo'y madalas, tinatapon natin mula sa puso natin ang salita ng Diyos. 저는 인천교회에서 청년들과 함께 이렇게 청년회를 맡아서 함께 하고 있습니다. Ako po ngayon ay nakahawak sa youth ministry sa Incheon Church. 청년들에게 이 유혹이 이렇게 때로 이렇게 찾아옵니다. Sa mga kabataan po doon ay paminsan-minsan merong mga temptasyon na lumalapit sa kanila. 아마 필리핀에 있는 청년들도 마찬가지일 거라고 생각합니다. Sa tingin ko naman po parehas lang din ito sa mga kabataan sa Pilipinas. 교회 생활을 잘하다가 갑자기 남자친구가 생깁니다. Habang maayos ang kanilang buhay sa church, biglang magkakaroon ng boyfriend. 그러면 그 남자친구를 얻기 위해서 교회를 쉽게 버리고 떠납니다. At para magkaroon ng boyfriend, madali nilang tinatapon ng church para lang magkaroon ng boyfriend. 근데 에서와 같은 그런 쪽이죠. Ito ay pangyayari na tulad ni Esau, tama po ba? 직장에서 돈을 조금 더 많이 준다고 이렇게 하면 Kung isipin naman natin na merong mga kabataan na magbibigay daw ng mas malaking sahod sa trabaho, 자, 교회를 떠나서 다른 곳으로 가버립니다. at para lang makuha itong sahod, umaalis mula sa church,
근데 돈을 조금 더 준다고 하나님을 버리고 우리 사랑스러운 형제 자매님들 버리고 다시 또 다른 곳으로 떠납니다. Dahil lang sa kaunting pera na ibibigay sa kanila, tinatapon nila ang mga minamahal na mga kapatiran, minamahal na church at umaalis. 네, 마치 에서와 같죠. Ito'y tulad ng ginawa ni Esau, tama po ba? 에서도 배가 고프니까 팥죽 한 그릇에 하나님이 자기에게 주신 복을 팔아버렸습니다. Si Esau rin, dahil sa kasalukuyan ay gutom siya, madali niyang tinapon ang kanyang pagkapanganay na binigay ng Diyos at kinuha na lang yung lugaw. 자, 야곱은 아주 종용한 사람이지만 하나님에게 관심이 있습니다. Ito naman si Jacob ay mahina man siyang tao, siya naman ay tao na mataas ang pag-iisip tungkol sa Diyos. 하나님의 뜻에 관심이 있는 거죠. Mataas ang kanyang interest tungkol sa pangako ng Diyos. 자, 여러분들은 어떤 야곱입니까? 에서입니까? Tanungin ko po kayo po ba ay si Jacob o mas malapit si Esau sa inyo? 어떤 유혹이 와도 이곳에 앉아 계시죠? Anong temptasyon ang dumating sa inyo at yun ay tinakwil upang makaupo kayo dito? 아주 멋있는 남자친구가 와서 이렇게 유혹을 해도 이곳에 앉아 계시죠? Kahit mayroong napaka-poging boyfriend na lalapit sa inyo, ano ang dahilan kung bakit matatakwil nyo pa rin siya para makaupo lang 자, dito? 세상에서 많은 돈을 준다고 해도 그것보다 우리는 하나님의 말씀을 선택하시죠? Bakit nyo po ba pinipili ang salita ng Diyos kahit sabihin ng mundo na magbibigay sila ng napakalaking halagang pera sa inyo? 네, 그래서 여러분들은 여기 앉아 계신 거라고 믿습니다. Naniniwala po ako na meron kayong sariling ganong mga dahilan at dito po kayo nakaupo ngayong umaga. 자, 맞습니까? 디바? Tama po ba? 디바가 맞아요? 네, 맞아요. 네. 저는 이 말씀을 이렇게 목사님에게 이렇게 들었습니다. Ito po yung mensahe na narinig ko mula kay 예, Pastor. 창세기 27장의 주된 내용입니다. Ito po kumbaga yung pinaka main point ng Genesis 이삭이 27. 나이가 많아서 이제 죽게 될 날이 됐습니다. Dumating na ang punto na sa pagkatanda ni Isaac ay lumalapit na ang araw ng kanyang kamatayan. 자, 원래 이스라엘에서는 하나님의 복은 첫 번째 아들 장자를 통해서 계속 이렇게 전해지는데요. Sa nakaraan sa Israel, ang kasanayan ay ang pagpapala ay pinapamana sa panganay. 자, 이삭이 죽을 때가 돼서 맏아들 에서를 불렀습니다. Ngayon, nung lumalapit na ang kamatayan ni Isaac, tinawag niya ang kanyang panganay na si Esau. 네, 그 에서를 불러서 에서에게 이렇게 이야기했습니다. Tinawag niya si Esau at sinabi niya sa kanya, 또 빨리 들에 가서 사냥해서 고기를 잡아서 내게 요리를 해서 가져오면 내가 너한테 축복해 줄게 이렇게 얘기했습니다. Sinabi niya na lumabas ka na, mangaso ka, manghuli ka, magluto ka ng masarap, dalhin mo sa akin upang ibigay ko sa iyo ang pagpapala ko. 근데 그 소리를 저 옆에 있는 아떼 리브가가 이렇게 들었습니다. Pero itong sinabi ni Isaac kay Esau ay napakinggan ni Ate Rebecca nung nasa gilid lang. 들으니까 하나님의 말씀과 다른 얘기를 하는 거예요. Nung narinig niya ito, iba ang sinasabi ni Isaac sa pangako na binigay ng Diyos. 하나님의 축복은 에서를 통해서 가는 게 아니라 야곱을 통해서 가는데 Yung pangako kasi ng Diyos, yung pagpapala niya ay hindi sa pamagitan ni Esau mabibigay, kundi sa pamagitan ni ni Isaac. 저 이삭은 에서에게 축복하려고 하는 겁니다. Ni Jacob. Pero ngayon si Isaac ninanais na magbigay ng pagpapala kay Esau. 그래서 리브가가 야곱을 부릅니다. Kaya ngayon si Rebecca, tinawag niya si Jacob. 야, 야곱아, 내가 들어보니까 Jacob, napakinggan ko, 야, 아버지가 에서에게 축복을 하려고 그래. yung tatay mo ninanais niyang pagpalain ang kapatid mo. 원래는 야곱 너에게 하나님이 축복한다고 얘기했거든. Pero ang Diyos kasi sabi niya sa akin, ikaw ang pagpapalain niya. 너 빨리 가서 염소떼에 가서 염소 한 마리 잡아와. Agad ka nang lumabas, huli ka ng isang kambing at dalhin mo sa akin. 자, 그러면 내가 아버지를 위해서 맛있는 요리를 해서 너한테 줄게. Kung ganun ako ay magluluto ng masarap para sa tatay mo, ibibigay ko sa iyo. 그리고 너 에서의 옷을 입어. At suotin mo ang damit ni Esau. 너 그리고 털을 분장해. 털을 붙여줄게. At dikit mo ang mga balahibo sa iyong katawan. 그리고 아버지한테 나가는 거야. At lumapit ka sa harap ng ama mo. 그리고 아버지가 물어보면 At kapag 너는 magtanong ang ama mo, 에서라고 해야 돼. sabihin mo, ikaw si Esau. 너는 야곱이라고 하면 절대 안 돼. Wag mong sabihin, ikaw si Jacob. 자, 너 에서야. Ikaw si Esau. 자, 이렇게 정신교육을 시키고 Ganito siyang mina-mind train. 네, 그리고 나서 이 야곱을 아버지 앞에 이렇게 보냅니다. Ganito pinadala si Jacob
sa kanyang ama. 아버지가 이렇게 딱 보니까 누가 저쪽에서 이렇게 들어왔습니다. Nung tinignan ng ama, mayroong lumapit o pumasok na isang tao. 자, 이 야곱이 아버지한테 얘기합니다. Namasdan niya ito at sinabi ni tatay sa kanyang anak, 자, 아버지가 말씀하신 대로 제가 사냥해서 그 음식을 맛있게 준비해서 아버지에게 가져왔습니다. 하고 이제 얘기합니다. hindi yung anak ay nagsabi sa kanyang ama na, Ama, tulad ng sinabi ninyo, ako'y nangaso ng isang hayop, nang huli, nagluto at dinala ko na sa harap ninyo. 오, 야, 너 어떻게 그렇게 빨리 잡아왔어? Ah, ang bilis naman. Paano yun? 그렇게 빨리 잡을 수 있어? Pwede pa lang manghuli ng ganung kabilis? 그렇게 요리도 너가 잘해? Ang ganun ka rin ba kagaling magluto? 그러면서 아버지가 생각하면서 Kaya habang nag-iisip yung ama, 아버지가 이 야곱에게 물어보는 거예요. itong ama ay nagtanong sa kanyang anak, si 자, Jacob, 너 진짜 내 아들 에서야? ikaw ba talaga si Esau? 그러니까 이 야곱이 뭐라고 하냐면 Kaya anong sinabi ni Jacob? Yes, I am 그러는 거예요. Sinabi niya, Yes, I am. 예, 나는 아버지의 아들 에서입니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. Sinabi niya na, ako nga ang anak mong si Esau. 근데 아버지가 그 얘기를 듣고 그래 내가 너를 축복할게. Pero itong si ama, nang narinig ito, sinabi niya, sige, pagpapalain 자, kita. 그러면서 다시 한번 두 번째 또 물어봅니다. Mas pangalawang beses naman tinanong, 너 진짜 내 참아들 에서 맞아? sandali lang, ikaw ba talaga si Esau na panganay ko? Yes, I am. Yes, I am. 자, 이렇게 얘기하는 겁니다. Ganitong sumagot si Jacob. 자, 목사님이 저에게 이 말씀을 이렇게 설명해 주셨습니다. Ganitong salita po ang pinaliwanag ni pastor sa akin. 저 이게 나랑 아무 상관없다고 생각했습니다. Noong una ay inakala ko walang anumang kinalaman ito sa akin. 근데 목사님은 이걸 설명하면서 이삭은 하나님이야. Pero habang pinapaliwanag ni pastor, sinabi niya na si Isaac ay Diyos. 자, 리브가는 예수님이야. Si Rebecca ay si Jesus. 자, 너가 하나님 앞에 나가는 장면이야. Ikaw ngayon ang humaharap sa Diyos. 자, 너가 너를 볼 때 늘 너는 죄인이라고 생각하지? Kung tinitignan mo ang sarili mo, lagi mong naiisip na ikaw ay makasalanan. Tama ba? 너가 너 모습을 보면 의롭다고 얘기할 수 없지? Kung titignan mo ang sarili mong anyo, hindi mo masasabi na ikaw ay isang matuwid na tao. 근데 여기에 있는 야곱이 아버지 이삭 앞에 나갈 때 Pero sa oras na itong si Jacob ay lumapit sa kanyang ama na si Isaac. 똑같았어. Parehas lang din ang sitwasyon nila. 자기는 음성도 야곱이고 Yung boses niya, Jacob, 또 자기는 털도 없고 wala rin siyang balahibo. 자 목소리도 야곱인데 Yung boses niya, yung labas 내가 ng 아버지 boses 앞에 niya. 나갔다가 복은 고사하고 저주를 받을 거라는 생각을 했어. Iniisip mo na pag ikaw ay lalapit sa ama mo para lokohin siya, ikaw ay susumpain. 근데 옆에 엄마가 있었지. Pero andun yung nanay mo sa gilid, di 자 ba? 엄마 리브가가 얘기했어. Sinabi naman ng nanay mo na si Rebecca, 자 아버지 앞에 나가서 만약에 너 저주 받으면 그 저주 나한테 돌려. sinabi ni Rebecca na, sige, lumapit ka basta sa tatay mo at kung sabihin magbigay siya ng sumpa, ako ang tatanggap ng sumpa na 야 iyo. 너는 무조건 아버지 앞에 가면 저는 에서입니다 이렇게 얘기하는 거야. Basta kung ikaw ay lalapit sa ama mo, sabihin mo ikaw si Esau. 제가 그 말씀을 이렇게 들었습니다. Narinig ko pong mensahe na ito. 내가 하나님 앞에 선다고? Ako, haharap sa Diyos. 하나님은 내 모든 죄를 예수님을 통해서 다 사하셨지. Ang kasalanan ko lahat ay nilinis sa pamagitan ni Jesus. 근데 나는 내 생각을 믿고 있는 거야. Pero ako ay naniniwala sa sarili kong kaisipan. 내 행동을 보니까 늘 죄인이라고 얘기할 수밖에 없었는데 Tuwing tinitignan ko ang sarili kong gawa, ang lagi kong nasasabi na ako'y makasalanan. 예수님을 의지해서 하나님 앞에 나가는 거구나. Pero ngayon ako pala ay aasa kay Jesus at ganun ako makakaharap sa Diyos. 그때 머릿속에 있던 그 복음의 지식이 마음에 이렇게 믿어졌습니다. Sa oras na iyon, doon yung kaalaman ko tungkol sa Ebanghelyo ay lumipat na sa aking puso. 여러분 우리가 죄 사함을 받고 구원을 받는 건 엄청난 일이 벌어지는 겁니다. Ang pagtanggap natin ng kapatawaran ng kasalanan at pagtanggap natin ng kaligtasan ay isang napakadakila na pangyayari. 죄 사함을 받고 나면 하나님의 성령이 우리 마음속에 오는데요. Pag matanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan ay natatanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. 여러분 이 성령은 하나님과 이렇게 연결해 줍니다. At ang Espiritu Santo naman ang nagkokonekta sa atin sa Diyos. 그래서 우리가 첫 번째 하나님의 사랑을 만나는데요. Kaya unang-una doon makikilala natin ang pagmamahal ng Diyos. 네, 죄사함의 축복을 받는 겁니다. At doon ay natatanggap natin ang pagpapala ng paglinis ng ating kasalanan. 내가 나를 볼 때 늘 죄인이라고 생각했는데 이게 아니구나. 하나님의 말씀이 맞구나 하고 우리의 마음이 바뀝니다. Sa paningin ko, ako ay isang makasalanan na tao pero hindi pala ito ang tama. Tama pala ang salita ng Diyos at ganito magbabago ang puso natin.
자, 그래서 내가 날마다 죄를 짓는데 죄인이라고 얘기하지 않고 Kaya kahit 의롭다고 말할 수 있습니다. Kaya kahit ako ay nagkakasala araw-araw, hindi ko sinasabi na ako ay makasalanan, ngunit ako ay matuwid. 여러분, 우리의 생각은 항상 맞지 않습니다. Yung pag-iisip po natin, laging hindi nagtutugma. 우리는 항상 옳지 않죠. Tayo ay laging mali. 여러분, 창세기에 보면 이런 말씀이 있습니다. Sa Genesis din po ay meron ganitong salita. 자, 만물보다 힘이 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이다. Sinabi na ang mas sinungaling at mas korap pa kaysa sa lahat ng bagay sa mundo na ito ay ang puso ng tao. 여러분, 사람의 마음의 모든 생각이 항상 악하다 이렇게 하고 있습니다. At sinabi na ang pag-iisip ay laging masama lamang. 여러분, 우리가 이 말씀을 믿으면 더 이상 분쟁도 없고 싸움도 없고 다툼이 없습니다. Kung tayo ay manampalataya lamang sa salita, wala nang dahilan upang tayo ay magkaroon ng disagreement o kaya ng away. 네. 우리가 다툼이 있고 분쟁이 있는 건 내가 맞다고 생각하기 때문에 그렇습니다. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga disagreement, pagtatalo o kaya ng away ay dahil iniisip ko sa sarili ko na ako ang tama. 여러분, 싸울 때 내 생각이 틀려, 내 생각은 틀려, 나는 정말 잘못됐어 하고 싸우는 사람이 있습니까? Sa inyo po ba, pag nag-aaway kayo, meron po ba sa inyo nagsasabi, ako kasi yung mali, mali yung iniisip ko, meron po bang ganon? 네, 여러분들도 아마 이렇게 함께 지내다 보면 다툼이 있을 때가 있죠. Siguro kayo rin po habang nabubuhay, meron pong mga pagtatalong nagaganap. 그럼 난 정말 잘못됐어, 나는 정말 틀렸어 하고 싸우지 않죠? Hindi naman siguro kayo nag-aaway na nagsasabi, mali kasi talaga ako yung mali. 내가 맞아, 근데 너는 틀렸어 하고 싸우는 거죠. Di ba, yung pag-aaway natin, sinasabi natin, ako yung tama. 근데 하나님의 말씀은 우리한테 항상 X라고 하는 겁니다. Pero tayo, ang salita o pag-iisip daw natin sa harap ng Diyos ay laging X. 여러분, 야곱이 하나님 앞에 이삭 앞에 나가서 거짓말해서 축복을 받는 게 아니라 Si Jacob nang lumapit kay Isaac, pinagpala siya hindi dahil siya ay nagsinungaling. 야곱은 자기가 보는 것을 부인했습니다. Ang ginawa ni Jacob, siya ay nagtapon sa sarili niyang nakikita. 자, 자기 생각이 틀렸다고 믿은 거죠. Nanampalataya siya na mali ang kanyang 자, iniisip. 내가 볼 때 내가 야곱인 것처럼 보이지만 어머니 말씀이 맞구나. Sa paningin ko man ako si Jacob, pero tama ang salita pala ng nanay ko. 난 목소리도 야곱인데 어머니가 하신 말씀이 맞아. Ang boses ko man ay Jacob, tama pa rin ang sinabi ng aking ina. 자, 그리고 나서 아버지한테 가서 이 축복을 받는 겁니다. At pagkatapos matanggap ito, makakalapit sa ama, makatanggap ng pagpapala. 여러분, 지금 한국은 굉장히 춥습니다. Ang Korea po ngayon ay napakalamig. 네, 제가 한국에 있을 때 필리핀에 한 일주일 전에 왔는데요. 그때 이제 감기에 걸렸었습니다. Nung ako po ay nasa Korea, kasi 1 week na po ako nagsistay ngayon sa Pilipinas, bago po ako dumating ay meron po akong sakit, may cold po ako. 네, 굉장히 추워서요. Kasi sobrang tindi po ng lamig. 근데 따뜻한 나라에 오니까 감기가 싹 사라졌습니다. Pero nung nakarating po ako sa mainit na bansa, agad po nawala yung sakit ko. 어제 저희 집사람한테 이렇게 사진이 몇 장 왔는데요. Kahapon ay meron po ako natanggap na ilang mga litrato mula sa 자, asawa ko. 금요일은 한국에서 이제 구역 예배가 있습니다. Sa Friday po kasi sa Korea ay meron pong district service or area service. 그래서 구역 예배에 차를 끌고 갔는데 돌아오는 길에 눈이 너무너무 많이 와가지고 어떻게 가야 될지 모르겠다고 이렇게 사진을 찍어서 보냈습니다. Ngayon yung asawa ko, umaten siya doon sa district service na nagaganap, pero nung pauwi na siya, sobrang bigat ng bagsak ng niebe na hindi makadaan ang mga sasakyan, nag-aalala siya, kaya yun yung mga picture na sinend niya sa akin. 여러분, 제가 비행기를 타고 이 필리핀으로 오는데 거의 뭐 한 4시간 정도면 이렇게 오죠. Ako po pag magsasakay ng eroplano mula sa Korea makarating dito sa Pilipinas, 4 na oras po ang kinakailangan. 비행기를 타고 4시간만 와도 내 생각이 틀린 게 굉장히 많습니다. Kahit 4 na oras ka lang na nasa loob ng eroplano, madaming beses mong matutuklasan mali ang iniisip ko. 여러분, 1월 달은 춥습니까? 따뜻합니까? Ang January po ba ay mainit o malamig? 네, 춥죠. Malamig po, di ba? 인천은 엄청 춥습니다. Yung Incheon naman, mas malamig pa. 네, 최고로 추워서 이 마이너스 15도 뭐 이렇게 갑니다. Pinakabagsak ng temperatura ay umaabot negative 15 degrees. 근데 제가 인천은 1월 달은 굉장히 춥다고 생각했는데
비행기 타고 4시간밖에 안 왔는데 여기 오니까 제 생각이 틀렸습니다. Iniisip ko na kapag January, siguradong malamig, matindi ang lamig, pero 4 na oras na sumakay lang ako ng eroplano. Pagdating ko dito, natuklasan ko, mali pala ang iniisip ko. 자, 내 생각이 옳다고 하는 것은 한국에서 있을 때 그 환경에 있을 때 제 생각이 옳은 거지 이곳에 오면 다 틀립니다. Ang pangyayari kung saan tama ang iniisip ko ay nung nasa Korea lang ako, pero pagkarating ko dito sa Pilipinas, mali pala ang pag-iisip ko. 그래서 하나님이 네 생각은 틀렸어라고 얘기하면 그대로 믿어야 되는 겁니다. Kaya pag sinabi ng Diyos mismo na ang pag-iisip mo ay mali, yun ay dapat tanggapin nating buo. 자, 네 생각이 틀렸기 때문에 너의 생각을 버리고 하나님의 말씀을 믿어야 돼 하면 그게 이제 정답인 거죠. Pag sinabi ng Diyos na mali ang pag-iisip mo, kaya itapon mo ang pag-iisip mo, tanggapin mo ang salita ng Diyos, kung ganun yun po ang sagot. 제가 한국에 있을 때 가지고 있는 생각은 한국에선 옳지만 필리핀에 오니까 다 틀린 거예요. Yung pag-iisip ko na taglay mula sa Korea ay tama nung nasa Korea ako, pero pagkarating ko dito sa Pilipinas, ito ay mali lahat. 네, 오늘 아침에도 이 꾸야 마이키 집에서 이곳으로 오는데 주차장에서 이렇게 나왔습니다. Kaya ngayong umaga rin po mula sa bahay ni Kuya Mikey ay palabas kami mula sa parking. 네, 나오는데 이 현금을 이렇게 내야 되는 겁니다. At dun sa parking pala, kailangan magbayad ng parking fee na cash. 네, 근데 파킹피 그 거스름 돈을 준비하지 않은 거예요. 그 아떼가. Pero yung ate na nagbabantay sa parking lot, hindi siya naghahanda ng panukli. 나 이곳에 빨리 와야 되는데 Eh ako, nagmamadali na akong makarating dito. 20페소가 부족했습니다. Kulang ng 20 yung panukli niya. 근데 우리가 아무리 동전을 찾아도 20페소가 없어서 1000페소짜리를 줬는데 Kaya kahit gaano kami maghanap ng barya, wala kaming 20 mabigay sa kanya pala. 자, ay- 그거를 이제 거슬름 돈을 바꾸러 나갔는데 돌아오질 않는 거예요. 20 pala yung parking, wala kaming 20, nagbigay kami 1,000, umalis si ate para maghanap ng panukli. 10분 지나고 20분 지나고 Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, 그냥 앉아가지고 저희는 계속 기다리는 거예요. hindi siya bumabalik kaya nakaupo lang kami naghihintay. 여러분 한국에서는 파킹랏에서 밖으로 나가는데 뭐 10초면 되죠. Sa Korea, pag lalabas ka mula sa parking lot, mga 10 segundo lang ang kailangan mo. 현금도 아니고 그냥 카드를 넣으면은 그냥 바로 차단봉이 열려서 이렇게 나갈 수 있습니다. Hindi man lang cash ang kailangan mong bayaran, basta card itap mo lang doon, makakalabas ka na, aangat na 제가 yung, 생각할 때 barrier. 그 생각은 이 한국에서는 맞죠. Yung ganitong alam ko at kaisipan ko, tama siya nung nasa Korea ako. 여러분 필리핀에 오니까 그 생각이 틀린 거예요. Pero pagdating ko sa Pilipinas, mali pala ang ganong pag-iisip ko. 끝까지 동전을 찾아야 되는구나. Kailangan pala hanggang sa dulo makahanap siya ng panukli. 네, 그래서 계좌이체도 안 되고 Kaya hindi naman pwedeng bank transfer. Gcash도 안 되고 Hindi rin daw pwedeng Gcash. only 캐시. Cash only daw, only. 근데 단지 20페소. Pero 20 lang yun 20 lang ang 그 때문에 kailangan 계속 bayaran. 한 25분, 30분 기다린 것 같습니다. Kaya naghintay kami 25, 30 minutes. 근데 이렇게 헤어질 때 보니까 꾸야 마이키가 고맙다고 하더라고요. Tapos nung paalis na kami mula doon, si Kuya Mikey naman, nag-thank you pa. 땡큐 아떼 그러면서 가는 거죠. Thank you ate, tapos umalis pa siya doon. 자, 한국에서는 Pag sa Korea yun, 막 very angry해서 very angry na sana 막 서로 kami. 싸우고 Mag-aaway pa kami. 야 네가 준비해야지. Di ba dapat ikaw naghahanda ng sukle? 캐시 네가 받을 거면 거스름돈 준비해 놔야지. Kung cash lang tatanggapin nyo, maghanda na kayo ng 나 지금 panukli. 늦었는데 이렇게 하면 돼? Late na ako, pwede bang mangyari 자, to? 이렇게 싸울 텐데 Baka nag-aaway kaming ganun. 꾸야 마이키 가면서 땡큐 아떼 하고 가는 거예요. Si Kuya Mikey naman, paalis, sinabi niya pang, thank you ate. 여러분 다르죠? Iba, di ba? 네, 한국하고 필리핀하고 다릅니다. Ito po ang pagkakaiba ng Korea at Pilipinas. 야, 우리가 이 필리핀에서 옳다고 하는 그런 생각들은 다른 나라로 가면 달라집니다. Ngayon naman yung mga pag-iisip natin na iniisip nating tama dito sa Pilipinas kung dadalhin naman natin sa ibang bansa, doon ay mali. 여러분 그것뿐만이 아니죠. Hindi lang po sa ganitong sitwasyon. 자, 예를 들어서 우리가 지금 이곳에 있지만 Sabihin natin na nandito tayo ngayon, 앞으로 한 30년이 지나면
3 taon ang lumipas, sabihin natin. 지금 우리가 가지고 있는 생각은 대부분 다 틀렸을 겁니다. Sabihin natin 30 taon ang lumipas. Kung ganun, ang lahat ng pag-iisip na taglay natin ngayon ay mali pagdating nasa panahon na iyon. 요즘 AI 시대죠. Di ba po ngayon ay panahon ng AI? 그래서 다 비서가 휴대폰 안에 있습니다. Kaya lahat meron tayong mga personal secretary sa loob ng ating 모르면 cellphone. 다 AI한테 물어봅니다. Kung may tatanong tayo, tanungin lahat kay 이게 AI. 어떻게 발전할지 모릅니다. Hindi natin masasabi kung paano ma-develop itong 그럼 AI. 앞으로 30년 뒤에 Sabihin natin, after 30 years, 아마 우리가 가지고 있는 지금 가지고 있는 옳다고 하는 생각들은 다 틀린 것이 될 겁니다. siguro ang lahat ng mga iniisip nating tama ngayon ay maaring mali lahat 30 years later. 그래서 우리는 하나님이 말씀하실 때 그 말씀을 믿어야 됩니다. Kaya pag ang Diyos ang nagbigay ng salita, yun ang dapat nating 자, 너 panampalatayaan. 악해, 너 틀렸어. Mali yan, masama yan. 자, 너 생각 믿지 마. Huwag mong panampalataya ng pag-iisip mo. 네가 옳다고 하는 그 생각 틀린 거야. Yung iniisip mo na ikaw ay tama, yun ay mali. 여러분 지금은 아주 이제 우리 대한민국이 평화로운데요. Ngayon ang Korea, South Korea ay napaka-peaceful. 자, 한국은 사우스 코리아와 노스 코리아가 있습니다. Ang Korea po kasi ay merong South Korea at North Korea. 네, 만약에 전쟁이 일어난다면 굉장히 큰 일들이 발생하겠죠. Kung sabihin natin magkaroon ng gyera, napakaraming mga pighati ang mangyayari. 여러분 지금은 한국에서 사람을 만약에 죽인다면 그건 큰 범죄입니다. Sa Korea po ngayon, kung papatay po kayo ng tao, ay napakalaking krimen po yun. 근데 여러분 만약에 이 전쟁이 발생한다면 사람을 상대방을 이제 죽여야 됩니다. Pero kung sabihin natin magkaroon ng gyera, kakailanganin mong pumatay ng tao na nasa harap mo. 그때는 범죄가 아닌 거예요. Kung ganon sa panahon na yun, hindi na krimen yun. 나라의 영웅이 되는 거죠. Ikaw pa ay magiging bayani. 여러분 환경만 조금 바뀌어도 Magbago lang ng kaunti ang environment. 자 시간만 조금 앞으로 가도 Lumipas lang ng kaunti ang oras paharap. 여러분 우리가 비행기를 타고 다른 나라에만 가도 Lumipat man tayo ng ibang bansa na nakasakay sa 자, eroplano. 우리가 가지고 있는 생각은 맞지 않습니다. Ang pag-iisip natin ay hindi tama. 그래서 하나님은 너 생각 틀렸어라고 말하는 겁니다. Kaya sinasabi ng Diyos na mali ang iniisip mo. 자 그리고 말씀을 믿으라고 하는 거죠. At sinasabi niyang maniwala ka lang sa salita. 제가 이 목사님 이 말씀을 이렇게 들었습니다. Kaya itong salita ay napakinggan ko mula kay Pastor. 아 그렇구나. Ganun pala. 하나님은 예수님을 통해서 내 죄를 사하셨고 Ang Diyos sa pamagitan ni Jesus ay nilinis ang aking kasalanan. 나는 그 예수님을 마음에 믿으면 되는구나. Ang gagawin ko lang sa aking puso ay panampalatayaan si Jesus na ito. 내가 받을 저주는 예수님이 다 받았구나. Dahil ang lahat ng sumpa na nauukol sa akin ay tinanggap na ni Jesus. 그러면서 아버지 앞에 섰을 때 At sa oras na ako ay haharap sa aking ama, 너 의로 얘기하면 pag tinanong niya, matuwid ka ba? I'm righteous 이렇게 할 수 Sabihin, 있습니다. masasabi ko na I am righteous. 자, 왜냐하면 내가 나를 보는 게 아니라 하나님의 말씀을 보는 거죠. Hindi dahil ako ang tumitingin sa aking sarili, pero ako'y tumitingin sa aking sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos. 여러분 이 하나님의 사랑을 발견하면 하나님의 성령이 우리 마음속에 오죠. Sa oras na matuklasan itong pagmamahal ng Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos ay papasok sa ating 자, puso. 그리고 하나님이 이 교회 안에 그리스도인들을 이렇게 함께 모았습니다. Ngayon, ang Diyos ay nagtipon ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. 자, 그리고 하나님이 우리에게 가르치시는 겁니다. At ngayon, tinuturo ng Diyos sa atin. 이게 첫 번째 사랑이야. Ito ang unang pagmamahal. 잘 기억해야 돼. Pag-alalahanin mong mabuti. 너가 잘해서 축복받은 게 아니야. Hindi ka pinagpala dahil ikaw ang magaling, 하나님의 말씀을 믿고 하나님 앞에 나가는 거야. pero ikaw ay nakinig lamang ng salita ng Diyos at ikaw ay lumapit sa Diyos. 자, 그리고 나서 이제 우리가 이제 삶을 삽니다. At ganito ay nabubuhay na po tayo ng araw-araw. 제가 그렇게 구원을 받고 나서 교회 안에서 이렇게 사는데요. Pagkatapos ko po matanggap ang ganitong kaligtasan ay nabubuhay na po ako sa loob ng iglesia. 저는 2001년도에 이제 결혼을 했습니다. Noong taong 2001 naman po ako po ay nagpakasal. 지금이 2026년도니까 벌써 25년 됐죠.
2026 na po ngayon, kaya 25 years na po ang 네, lumipas. 우리 큰 딸이 24살, Yung panganay kong anak na babae ay 24 years 두 old. 번째 아들이 23살, Pangalawang anak ko naman na lalaki, 23 years old. 막내 딸이 22살 이렇게 됐습니다. At yung bunso kong anak na babae ay 22 years old. 25년 전에 결혼을 할 때였습니다. 25 years ago, dumating na ang panahon na kailangan ko ng magpakasal. 자, 목사님이 이제 저를 불렀습니다. Tinawag po ako ni pastor. 목사님이 저를 불러서 Tinawag po ako ni 이렇게 pastor. 얘기했습니다. Sinabi niya sa akin, 내가 강원도 홍천이라는 곳에 가서 집회를 했는데 ako ay nagkaroon ng isang Bible retreat sa isang syudad na nangangalang Hongchon sa Gangwon Region. 거기 아주 참한 아가씨가 있더라. Mayroon ako nakitang isang napaka magandang dalaga. 내가 거기 가서 기도하는데 자꾸 너 얼굴이 생각나서 너를 소개해 주려고 하는 거야. Habang nanalangin ako doon ay naalala ko ang mukha mo kaya nais ko sana siyang ipakilala sa iyo. 너 마음에 준비됐어? 이렇게 얘기하는 겁니다. Tinanong niya sa akin, handa na ba puso mo? 자, 그때 27살이었습니다. 27 pa lang po ako noon. 내가 꼭 결혼하고 싶은 건 아니었는데 Di ko naman iniisip na gusto ko magpakasal. 근데 그때 새벽에 기도하면서 잠깐 결혼하고 싶다고 얘기한 거는 같았다. 이렇게 같았습니다라고 얘기했습니다. Pero sinagot ko siya na, Pastor, pero parang kaninang umagang madaling araw na nanalangin ako, parang binanggit ko nga gusto ko magpakasal. 그때 Yun na lang yung sinagot ko 목사님이 sa kanya. 무릎을 탁 치면서 그래서 네가 생각났구나 이렇게 얘기했습니다. Kaya hinampas ni Pastor ang hita niya. Sinabi, kaya pala naalala kita ha, sabi niya. 그러면서 목사님이 이제 정신교육을 시키는 겁니다. Kaya nagsimula na ang mental training ni Pastor sa akin. 똑같이 창세기 27장을 폈습니다. Genesis chapter 27 ulit ang binuklat niya para sa akin. 자, 아까 한 내용을 그대로 얘기해 줬습니다. 저한테. Lahat ng binanggit ko tungkol sa 27 kanina ay binanggit niya ulit sa akin. 자, 만약에 그 와이프 될 사람이 자매가 너한테 물어보면 너는 아주 신령한 사람이라고 얘기해야 돼. 이렇게 얘기했습니다. Sabi ni Pastor sa akin, pag itanong ka ng sister na ito tungkol sa spiritual na buhay mo, dapat sabihin mo, spiritual ka ha? 너는 그리고 성교학교 갈 거라고 얘기해. At sabihin mo, pupunta ka ng mission school ha? 너는 그리고 교회에서 교회 말씀밖에 없다고 얘기하는 거야. At sagutin mo siya na, ang meron lang sa akin ay salita ng Diyos na nasa iglesia. 제가 저를 봤을 때 전혀 그렇지 않았습니다. Nung tinignan ko ang sarili ko, hinding-hindi, 나는 tugma. 성교학교 가고 싶은 생각도 없었고 Wala man lang akong kagustuhan mag-mission school. 나는 그냥 몇 년 동안 그 복음도 헷갈려서 구원도 헷갈려가지고 늘 고생했는데 Ako nga yung tao na ilang taon pa rin na lumilipas pagkatapos matanggap ang kaligtasan ay nalilito pa rin, alanganin pa rin ang kaligtasan. 내가 어떻게 그렇게 얘기하지? Paano ko masasabi yun? 그런 생각을 갖고 있었습니다. Yun yung kaisipan na nasa akin. 근데 목사님이 이 얘기를 하면서 Pero habang sinasabi ni Pastor ito, 자 이제 시뮬레이션을 할 거야. tara, simulation tayo. 자 자매가 여기 앉아 있어. Tara, rehearsal. Upo ka dyan. 자 네가 문 열고 들어가지. Sige, papasok ka ha. 자 Sabi 그럼 niya. 인사하는 거야. Tapos babati ka muna. 자 인사하고 앉아. Tapos bumati ako, umupo 그래서 ako. 너 간증해. Sige, magpatotoo ka. 근데 너 옛날에 뭐 죄 짓고 뭐 이런 거 간증하면 안 돼. Pero wag mong babanggitin yung mga kasalanan na ginawa mo nung nakaraan ha. 너는 무조건 에서라고 얘기하는 거야. Basta sabihin mo, ikaw si Esau. 알겠어? Naintindihan mo ba? 알아들었어? Naintindihan mo ba? 몇 퍼센트 알아들었어? Ilang porsyento mong naintindihan? 자 이제 해본다. Sige, try natin ha. 네, 내가 자매야. Ako yung sister. 그래서 Sabi niya. 목사님이 연기하는 겁니다. Kasi Pastor umaarte na siya. 형제님은 언제 구원 받으셨어요? Brother, kailan po kayo naligtas? 네, 96년도에 받았어요. Naligtas po ako 1996. 그러면 교회에서 착실하게 이렇게 생활하셨어요? Kung ganun, masipag po ba kayo nabubuhay sa loob ng 네, church? 저는 교회에 있어요. Ako po, nasa loob po ako ng church. 네, 저는 말씀을 아주 사랑해요. Mahal na mahal ko ang salita. 자, 그러면서 그렇게 선을 보고 Tapos ganun kaming nag-blind date. 자, 이제 나올 때 Tapos nung palabas na ako, 자매가 꼭 물어볼 거야. tatanungin surely ng babae na ito. 그거 정말이에요? 이렇게 물어볼 거야. Siguradong tatanungin ng sister, 자, totoo po ba? 자, 인천교회에 내가 아는 사람이 있는데 물어봤는데 아니던데요? 이렇게 물어볼 거야. Maaari niya pang tanungin na, nung tinanong ko po yung kakilala ko sa Incheon Church, hindi naman ganun yung sinabi niya tungkol sa'yo. Baka ganun yung sabihin niya sa'yo. 자, 그때가 중요해. Yun yung pinaka-importante, brother. 자, sabi 그때 niya. 너 에서라고 해야 돼, 야곱이라고 해야 돼. Sa ganung sitwasyon, ang dapat mong isagot, ikaw si Esau o ikaw si Jacob? 예, 저는 에서입니다. 이렇게 얘기하는 거야. Basta sabihin mo, ako po si Esau. 나는 진짜 믿음의 사람이라고 얘기하는 거야. Sabihin mo, ako po ay tao ng pananampalataya.
네, 그래서 그때 이렇게 결혼을 하게 됐습니다. Yeah, sa ganung paraan ay nakapagpakasal po ako. 네, 그랬더니 정말 하나님이 이 복음을 사랑하는 마음을 줘서 Pero ganun talaga, pagkatapos magpakasal, binigay ng Diyos sa akin ang tunay na pagmamahal sa Ebanghelyo. 교회 안에서 이렇게 행복하게 지내고 있는데요. At ngayon ay nabubuhay ng masaya sa loob ng iglesia. 여러분, 하나님은 이 신앙생활을 하게 만드시죠. Ang Diyos, siya po ang gumagawa ng ating spiritual na buhay. 여러분, 우리의 육체에서 나오는 욕구는 하나님을 싫어합니다. Ang mga makalaman na pagnanais sa ating sarili ay ayaw ng Diyos. 여러분, 육체에서 나오는 이 욕구는 하나님과 원수가 된다고 했습니다. Ang mga pagnanais na nagmumula sa ating laman na ito ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. 근데 여러분, 이 더러운 육체 속에 하나님의 거룩한 영이 들어오신 겁니다. Pero sa ganitong maduming laman na ito, pumasok ang kabanalan ng Diyos. 여러분, 하나님의 영이 우리 속에 들어와서 이제 같이 사는 겁니다. Nang pumasok na itong Espiritu ng Diyos sa atin at nabubuhay kasama tayo. 여러분, 그때 교회가 필요한데요. Sa ganung panahon ay kailangan ng iglesia. 우리는 늘 하던 대로 이 육체의 욕구에 이렇게 따라갑니다. Dahil tayo, kung ano ang nakasanayan sa buong buhay, susunod pa rin tayo sa ninanais ng laman 자, natin. 내가 보는 거를 그대로 믿고, Ako ay naniniwala sa kung ano ang nakikita ko. 자, 내가 느낀 걸 그대로 이야기하고, Sinasabi ko ang tungkol sa kung ano ang naramdaman ko. 자, 이 육체는 그걸 좋아합니다. Yun ang ninanais ng laman. 근데 우리가 하나님과 이렇게 연결됐다는 것은, Pero ang pagiging connected na tayo sa Diyos, 자, 구원을 받고 하나님의 영이 우리 속에 들어왔다는 것은, ang ibig sabihin ng tayo nakatanggap ng kaligtasan at pumasok ng Espiritu Santo ng Diyos sa atin, 이제 우리 육체의 욕구와 싸워서 이제 하나님이 원하는 쪽으로 우리를 이끌어 간다는 겁니다. ibig sabihin nito na maglalaban ang Espiritu Santo na ito mula sa laman natin at ito na ang maggagabay sa atin. 여러분, 야곱이 이삭 앞에 서서 거짓말해서 축복을 받은 게 아닙니다. Si Jacob, hindi po siya pinagpala dahil tumayo siya sa harap ni Isaac at siya ay nagsinungaling sa kanya. 자, 야곱은 자기에게서 올라오는 그런 소리들을 다 부인하고, Si Jacob, tinanggihan niya ang lahat ng mga pag-iisip na nagmula sa 자, kanya. 어머니의 말씀을 받아들여서 하나님의 복을 얻었습니다. Tinanggap niya lamang ang salita na binigay niyang kanyang ina at natanggap ang pagpapala ng Diyos. 여러분, 우리가 교회에서 신앙생활을 어떻게 합니까? Paano po ba tayo nagkakaroon ng espiritual na buhay sa loob ng iglesia? 네, 우리 속에 올라오는 그런 생각들을 버리고, Tinatapon natin ang mga kaisipan na umuusbong mula sa atin. 자, 하나님의 말씀이 사실이라고 믿는 그 훈련을 하나님이 시키시는 At 겁니다. tayo ay tinetrain ng Diyos upang sabihin na mas tama ang salita ng Diyos kaysa sa atin. 저는 인천교회에서 이렇게 지내고 있는데요. Ngayon ay ako po ay nakatira sa Incheon Church. 자, 인천교회에서 어떻게 보면은 이 교회에 우리 장로님 한 분이 계신데, Sa Incheon Church ay meron po kaming isang elder. 자, 그 장로님이 저에게 그 신용카드 시스템에 대해서 이렇게 설명해 주셨습니다. Itong elder na ito, nagpaliwanag siya sa akin tungkol sa credit card system. 여러분들이 식사를 하고 식당에서 결제하거나 온라인 쇼핑을 할 때 하는 그런 결제 시스템입니다. Ito ay sistema kung saan kapag kumakain kayo sa labas o kaya bumibili kayo sa online shopping, ito ang sistema na ginagamit nila pambayad. 여러분, 세상의 친구들은 교회에 오면 뭐 밥이 나와 떡이 나와 뭘 그렇게 교회 열심히 다녀 이렇게 얘기합니다. Yung mga kaibigan ko sa mundo, sinasabi nila, ano bang makukuha mo dyan sa church na yan? May pera ba dyan? May pagkain ba dyan? 근데 교회 오면 밥도 나오고 떡도 나오고 Pero pag pumunta ka sa church, merong pagkain. 먹고 di ba? 살 수 있는 모든 게 Kaya mo 나오죠. namang mabuhay. 그때 그런 기술을 배웠습니다. Pero noon, natutunan ko po yung ganong klaseng system. 그 기술을 배워서 이렇게 잘 살고 있었습니다. Yun ang natutunan kong system mula sa elder na ito at naging mabuti naman yung buhay ko. 자, 그런데 어느 날 목사님이 이제 저를 부르셨습니다. Pero isang araw, tinawag po ako ni pastor. 목사님 부르셔서 뭐라고 말씀하셨냐면, Tinawag niya ako at sinabi niya sa akin, 자, 그냥 머물러 있는 것은 타락하는 거야, 이렇게 말씀하셨습니다. sabi niya na staying stagnant is being corrupt. 지금 먹고 살만하다고 가만히 있는 건, 다른 일에 도전하지 않는 건 너 타락한 거야. Ang pag-stay mo lang sa lugar na yan dahil maayos naman yung buhay mo ngayon ay isang pagiging corrupt, bumabagsak ka na. 새로운 일에 도전해야 돼. Ikaw ay dapat mag-challenge sa bagong mga pagsubok. 네, 그러면서 저에게 말씀하셨어요. Sinabi niya sa akin, 그래서 우리 교회에 이 화장품을 만드는 분이 계셨습니다.
Kaya sakto nung church namin noon ay meron pong isang kapatiran na gumagawa ng makeup, 그래서 저도 화장품을 만들어야 되겠다 생각했습니다. ng cosmetics products. Kaya sabi ko, sige, gawa na rin tayo ng cosmetic products. 네, 그리고 제가 필리핀에 오기 전에 하나님이 저에게 약속을 하나 주셨는데요. At bago po ako dumating sa Pilipinas, ang Diyos po ay nagbigay ng pangako sa akin. PPT 한번 보여주세요. Pakita po ulit yung PowerPoint. 네, next. 네, 여기 있는 말씀인데요. ito po 시편 107편 말씀을 한 군데 여기만 읽도록 하겠습니다. Kaya basahin po natin yung salita dito sa Psalms 107. Ito pong nasa screen. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. They that go down to the sea in ships that do business in great waters. These see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. 저는 한국에서만 화장품을 만들어서 일하려고 했는데 Iniisip ko lang sana na gumawa ng cosmetics at ibenta lang sa Korea. 하나님이 선척을 바다에 띄우라고 하시네. Pero sinasabi pala ng Diyos na ako ay magsisakay sa dagat. 그러면서 이제 필리핀에 오게 됐습니다. At ganitong nakarating sa Pilipinas. 여러 가지 많은 그런 일들이 있지만 다 시간이 짧아서 말씀 못 드리지만 Maikli man ang oras na banggitin ang lahat ng mga naranasan ko dito. 저는 필리핀에 와서 많은 것들을 이렇게 보고 배웁니다. Pero nung nakarating po ako dito sa Pilipinas, marami po akong nakita at natutunan. 사단은 저에게 얘기합니다. Sinasabi ni Satanas sa akin, 야, 필리핀 이렇게 많지만 너가 있을 곳은 없어. Pilipinas, napakaraming oportunidad pero walang oportunidad para sa'yo. 너 1년 동안 해봤잖아. 잘 될 것 같아? Isang taon mo nang ginagawa, sa tingin mo, sasagana ka pa dyan? 네. 근데 저는 이 하나님의 말씀을 믿는 이제 훈련을 받았잖아요. Pero di ba nakatanggap po ako ng training sa pagpanampalataya sa salita ng Diyos? 그래서 이 말씀을 마음에 담아놓고 Tinanggap ko ang salita na ito sa aking puso 이렇게 다니면서 사람들을 만나고 at humaharap sa mga tao. 자, 하나님이 분명히 약속하신 대로 하나님이 일하실 거라고 마음이 믿습니다. At sa loob ng aking puso ay meron pong pananampalataya na ang Diyos ang gagawa. 그리고 하나님께 소망합니다. At ako po ay nanghihingi ng pag-asa sa Diyos 자, 모든 것은 하나님에게 달렸으니까 dahil ang lahat ng mga bagay ay nakasalalay sa Diyos. 자, 내가 어떤 것을 하든지 하나님 도우실 거라고 믿고 ako po- 그렇게 하고 있습니다. Ako po ay nananampalataya na anuman ang aking gawin, ang Diyos ay tutulong sa akin at nananampalataya ako hanggang sa kinabukasan ganun ang gagawin niya para 여러분 sa 교회 akin. 안에서 신앙생활을 하는 건 너무 재미있고 또 신나는 일입니다. Ang pagkakaroon po ng espiritual na buhay sa loob ng iglesia ay napakamasayang bagay. 내 눈에 보는 것을 믿는 게 아니라 하나님의 약속을 의지해서 새로운 일에 도전하는 것은 굉장히 exciting하죠. 재밌습니다. Ang hindi pagtiwala sa kung ano nakikita ng aking mata, kundi magtiwala manampalataya sa kung anong salita na binigay ng Diyos, yun ay tanggapin at magsubok sa mga bagong mga pagsubok, yun ang mas exciting na bagay. 여러분 제 친구들은 이제 나이가 많이 되니까 이제 이렇게 안정적인 삶을 살라고 합니다. Yung mga kaibigan ko naman po ngayon dahil matatanda na rin sila, ninanayos nila magkaroon ng safe na buhay. 저는 이 말씀을 듣고 가만히 앉아 있을 수가 없는 거죠. Stable na buhay. Kaya ako naman na nakakarinig ng mensahe na ito, hindi naman ako pwedeng walang gawin. 여러분 우리는 흔히 그렇게 생각합니다. Tayo ay madalas po nating iniisip. 하나님 내게 약속했는데 약속을 이루지 않네요라고 말하죠. Madami nating beses na iniisip na, Panginoon, kayo ay nagbigay ng pangako pero hindi nyo tinupad. 하나님은 우리에게 그걸 가르쳐 주시는 게 아니라 Hindi po yun ang pinapakita ng Diyos, tinuturo ng 하나님의 Diyos. 말씀은 이미 이루어진 세계고 Pero ang salita ng Diyos ay mundo na natupad na. 자, 그 약속이 어떻게 이루어질지 모르니까 우린 열심히 그 약속을 찾아가는 겁니다. At dahil hindi natin nalalaman kung paano tutuparin ang mga pangako na ito, ang kailangan lang natin gawin ay mas sikap na hanapin ito sa loob niya. 하나님이 누구를 만나서 어떻게 일을 하실까? Sa pamamagitan nino gagawa ang Diyos. 자, 소망하면서 그 일들을 합니다. Yung ganitong pag-asa ay nasa loob ng aking puso habang nagtatrabaho. 여러분 문제는 하나님의 말씀을 우리 마음에 어떻게 간직하고 있냐는 거죠. Pinaka-problema, paano ba natin tinatanggap o kinahawakan ang salita ng Diyos sa loob Yun. ng ating puso? 우리 마음과 생각을 우리 스스로 지킬 수 있습니까? Kaya po ba natin protektahin ang sarili nating pag-iisip at puso? 내가 다이어트 해야지 하고 결심하면 오래 갑니까? Magtakda nga lang kayo ng diet, tumatagal ba? 오래 안 가죠? Hindi po, di ba?
우리가 하나님의 말씀을 들으면 그걸 어떻게 우리 마음속에 유지합니까? Kung ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos, paano mo siya i-maintain sa loob ng puso mo? 그 말씀이 우리 마음에 이렇게 유지되면 그 말씀이 우리 마음에 머물면 하나님은 그 약속대로 반드시 그렇게 만드십니다. Pero kung manatili ang salita ng Diyos sa loob ng aking puso, manatili ang ganung pangako ng Diyos sa loob ng aking puso, mangyayari ayon sa kanyang binigay na pangako. 예, 마지막으로 한 구절만 보고 마치도록 하겠습니다. Kaya isang huling bersikulo na lang po bago po tayo matapos. 네, 여기에 그 답이 있는데요. Andito po ang sagot. 네, 우리 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. Basahin po natin sabay-sabay ito. Ready, go. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 네, 무슨 문제가 있으면 걱정하지 말고 Kung meron kang problema, huwag kang mag-alala. 자, 그 하나님의 말씀이 사실이라고 믿고 Manampalataya ka ng salita ng Diyos ay tunay. 걱정할 시간에 기도해. At sa oras na mag-alala ka, manalangin ka na lang. 하나님께 구해봐. Manghingi ka na lang sa Diyos. 또 마음에 이미 이루어졌다고 믿어. At manampalataya ka sa loob ng puso mo na naganap 자, na. 그러면 너 생각과 마음을 내가 지켜줄게. Kung ganon ang pag-iisip at ang puso mo ay proprotektahin ko. 하나님이 주신 마음과 하나님이 주신 약속을 우리 마음에서 이렇게 지켜주시면 그건 그대로 되는 거죠. Kung ang Diyos ang magproprotekta ng pag-iisip, pangako, salita niya sa loob ng aking puso, hindi kaya mangyayari ayon sa binigay niyang salita. 여러분 이 교회 안엔 하나님의 섭리가 있습니다. Sa loob po ng iglesia ay meron pong prinsipyo ng Diyos, 우리가 죄사함 katotohanan. 받고 그냥 세상적으로 사는 게 끝이 아니고 Hindi lang katapusan na pagkatapos natin makatanggap ng kaligtasan ay pwede na tayo mabuhay ng makamundong buhay. 자, 하나님의 말씀을 듣고 Makarinig tayo ng salita ng Diyos. 그 말씀이 우리 마음속에 머물면 Kapag itong salita ay manatili sa loob ng ating puso, 그 말씀은 현실에서 그대로 나타납니다. itong nanatiling salita sa loob ng ating puso, mapapakita sa ating realidad. 네, 정말 놀라운 세계죠. Ito po'y kahangahangang mundo. 네, 지금 밖에 나가서 열심히 일해야 되는 게 중요한 게 아니고 Hindi mahalaga ngayon na lumabas kayo maghatrabaho ng masipag. 이 교회 안에 하나님이 주시는 말씀을 내 마음에 담고 Ang mahalaga ay tanggapin mo ang salita na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. 그걸 이제 하나님이 이루실 걸 믿는 겁니다. At manampalataya na ito'y gaganapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang 여러분 salita. 기도에는 굉장히 큰 힘이 있죠. Di ba po, sa panalangin, napakalaki ng kapangyarihan 여러분 nito. 문제가 있다가 Kahit mayroon tayong problema, 우리가 하나님 앞에 눈을 감고 기도합니다. tayo ay nananalangin na nakapikit sa harap ng Diyos. 하나님 이런 문제도 있고 저런 문제도 있고 많은 문제들이 있습니다. Sa harap ng Diyos, sasabihin na, Panginoon, meron po akong ganitong problema, ganyang problema. 근데 하나님의 약속은 저에게 소망을 주셨잖아요. Pero Panginoon, di ba po ang pangako na binigay ninyo ay pag-asa? 하고 여러분 눈을 감고 계속 기도하다가 보면 Habang kayo ay nakapikit na nanalangin ng patuloy-tuloy, 형편이 사실이 아니고 하나님의 말씀이 마음의 사실로 믿어집니다. makikita ninyo na hindi pala ang sitwasyon ko ang katotohanan, ngunit ang salita ng Diyos ang katotohanan. 네, 그러다가 눈을 뜨면 At kapag dumilat na po kayo, 자, 나는 가난한데 하나님이 날 보러 마야만이라고 했는데 mahirap ako, pero sabi ng Diyos sa akin, mayaman ako. 눈을 뜨면 여전히 가난한 거죠. 눈을 뜨면 여전히 가난한 거예요, 형편은. Sa katotohanan sa realidad, pagkadilat, mahirap ka pa rin. 자, 나는 무명한 사람인데 하나님이 날 보고 유명한 사람이라고 합니다. Ako'y tao na hindi kilala, pero sinasabi ng Diyos na ako'y taong sikat. 자, 눈을 감고 하나님 앞에 기도하면 아, 맞아. 나는 유명한 사람이야라고 마음이 믿어집니다. Pero kapag ako ay pumikit, manalangin sa harap ng Panginoon, ay masasabi ko na, tama nga, ako'y taong kilala. 여러분, 그러다 눈을 뜨면 다시 현실이 나타나죠. Pero kapag dumilat na naman ang mata, andun ulit yung realidad. 예, 그런 시간들이 이렇게 조금씩 지나면 Pero habang ganun, lumilipas ang 이제 눈을 oras. 떠도 Habang dilat na natin ating mata, 마음에 하나님의 말씀이 있기 때문에 sa oras na idilat ito dahil ang puso natin ay merong salita ng 보이는 Diyos, 형편을 얘기하는 게 아니고 hindi na tayo nagsasalita tungkol sa ating sitwasyon. 하나님의 말씀을 얘기하는 거죠. At sinasalita na lang natin ang salita ng Diyos. 자, 하나님이 그 훈련을 우리에게 시켜주십니다. Yung ganong klaseng training ay binibigay po ng Diyos sa 여러분, atin. 구원받은 건 첫사랑이고 Ang pagkatanggap ng kaligtasan ng unang pagmamahal. 이제 하나님의 말씀이 우리를 통해서 나타날 수 있도록
Ngayon, upang mapakita ang salita ng Diyos sa pamagitan 하나님은 natin, 계속해서 일하십니다. ang Diyos ay patuloy-tuloy pong gumagawa. 여러분, 우리가 이곳에서 듣는 말씀, Mga salita po na pinapakinggan natin dito, 여러분 마음에 담아서 ay tanggapin niyo po sa loob ng inyong puso 여러분 형편을 다 이기고 upang magwagi kayo sa anumang sitwasyon 하나님이 우리를 이끌어가는 그런 세계들을 만나시길 바랍니다. at upang makilala ninyo ang mundo ng Diyos na ang Diyos ang gumagabay sa 저는 atin. 필리핀에 와서 너무 좋은 시간들을 보내고 있습니다. Sa pagkarating ko po dito sa Pilipinas, napakabuti po ng mga oras na aking 우리 natatanggap. 형제 자매님들 만나서 너무 반갑고요. Sobra rin po kong masaya na makilala ang ating mga kapatiran. 존경하는 목사님들 뵈서 너무 감사합니다. Nagpapasalamat din po ako sa harap ng mga nirirespeto kong mga 네, pastor. 그러면 제가 기도 한번 하고 마치도록 Kung gano'n, 하겠습니다. manalangin po tayo bago matapos. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 하나님께서 우리에게 구원을 주셨습니다. Panginoon, kayo po ang nagbigay ng kaligtasan sa amin. 구원을 받고 우리가 우리 생각대로 살아가는 것이 하나님의 뜻이 아니고 Ang pagkatanggap ng kaligtasan ay hindi natatapos at kami ay masusunod sa sarili naming kaisipan. 하나님의 말씀을 사실로 여기고 삶을 살아가는 복된 삶을 주셨습니다. Ngunit pagkatapos nito, susunod sa salita ninyo at manampalataya, yun po ang pagpapalang buhay na binigay nyo sa 하나님 amin. 이곳에서 우리가 말씀을 듣는 동안 Habang kami po ay nakikinig ng mensahe dito, 하나님 일하시고 Panginoon, kayo po ang gumawa. 또 목사님 마음속에 있는 그 하나님이 우리 속에 동일하게 일할 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다. Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang biyaya upang ang parehas na Diyos na gumagawa sa loob ng inyong mga lingkod ay gumawa rin po sa loob ng aming mga 하나님 puso. 앞에 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Papasalamat po kami sa harap ng Panginoon at nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. 감사합니다. Salamat po.